Hi, it's Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron gustong i-share sa inyo about dito sa ating PSA birth certificate. Meron kasi nagtatanong dun sa last video tutorial natin about sa PSA helpline.ph. Kung mayroon ba QR code yung matatanggap nilang PSA birth certificate. Actually guys, makakakuha lang tayo ng PSA birth certificate na mayroong QR code sa mismong branch ng PSA. Kaya required na mag-walk-in tayo sa kanilang branch para makakuha tayo ng PSA birth certificate na mayroong QR code. Kaya tuturo ko sa inyo guys kung paano ba tayo gumawa ng appointment para dun sa pag-walk-in natin sa mismong branch ng PSA. Kasi required yun guys, bago tayo pumunta sa branch ng PSA, meron na tayong appointment of schedule na nagawa via online. Para makakuha tayo ng schedule of appointment sa PSA branch, open lang natin yung ating browser, then i-type natin psa.gov.ph. Ito yung official website ng PSA. Para mapag-set tayo ng appointment guys, hanapin natin yung civil registration. So ito siya guys. Then hanapin natin yung appointment system. Ito siya guys. Dito tayo gagawa ng schedule of appointment sa PSA. Then i-click natin to, civil registration service appointment system. Then scroll down lang natin. So basahin natin to guys para magkaroon tayo ng idea ano ba yung mga kailangan natin bago tayo pumunta sa branch ng PSA. Then, sa bandang baba, i-check natin to guys, I agree. And so, important reminders, minors are not allowed to book an appointment. So, ibig sabihin, hindi nila ina-allowed na mag-book ng appointment ang below 18 years old. So, halimbawa, ang kukuha ay under 18 years old, kailangan niya ng kasama na guardian. Halimbawa, parent. Ayan. Then, basa natin to guys, yung important reminders ng PSA. Then, click natin yung next. What is the purpose of your appointment? So, i-select natin to guys kung ano yung reason bakit tayo mag-set ng appointment. So, since tayo kuha tayo ng PSA birth certificate, so ang i-select natin dito, get copies, civil registry documents, and certifications. So, kung first time job seeker tayo guys, so ma-avail natin yung free of charge. So, ito yung mga requirements guys. Then, click natin yung next. Please specify the PSA civil registry system outlet where you want to set an appointment. So, i-select natin dito guys kung saan region tayo mag-set ng appointment. So, since sa atin, NCR, then choose an outlet. So, i-select natin dito kung ano yung mas malapit sa atin. So, kahit saan naman na outlet, pwede kayo mag-set ng appointment. Basta kaya nyo puntahan yung outlet na yun. So, ang pipiliin ko dito yung East Avenue. So, ito yung mga fees nila. So, kung birth certificate yung kukunin natin, marriage certificate, death certificate, so 155 pesos per copy. So, scroll down lang natin. Click natin tong next. Please provide your contact information for the appointment. We will send you a copy of your appointment confirmation via email. So, kailangan active yung email na ilalagay natin dito guys. Kasi doon si-send ni PSA yung confirmation. So, halimbawa tayo magre-request for someone else, hindi sa atin yung birth certificate na i-request natin. So, ang ilalagay natin dito guys, yung information natin. Yung information ng representative. Pero kung sarili natin birth certificate yung i-request natin, na tayo mismo yung pupunta doon, so ilalagay natin yung pangalan natin dito. First name, middle name, last name. Then, active email address, saka active na mobile number. Then, i-check natin to guys, yung I agree. Then, next. So, fill upan natin. And after natin ma-fill upan guys, click natin yung next. And so, makatanggap tayo ng OTP dun sa ating email address or dun sa ating Gmail address na nilagay dito. So, check natin yung ating Gmail. And guys, so nandito na. Then, click natin yung verify. Please enter the certificates you are requesting for. Ang ilalagay natin dito guys, yung may-ari ng birth certificate na i-request natin. Kung tayo mismo yung may-ari ng birth certificate at tayo mismo yung nagre-request, so ilagay natin yung pangalan natin dito. Pero kung halimbawa ang kukunan natin yung spouse, mother, father, son, daughter, grandparent, grandchild, or authorized representative. Halimbawa, self, ilagay natin kung tayo mismo yung nagre-request. Kung halimbawa, kukunan natin ng birth certificate yung ating father or mother, so i-select natin to, halimbawa, mother. Then, ilagay natin yung pangalan ng ating mother. Then, dito, pwede tayo mag-request ng another certificate. Halimbawa, gusto natin magsabay ng ibang certificate. For example, marriage certificate, death certificate, Senomar. Ayan, so i-click lang natin tong another certificate.
Then select natin dito kung ano yung type of certificate ang i-request natin. So since ang i-request lang natin yung ating birth certificate, so i-remove lang natin to guys. Then click natin yung next. Please select your preferred date and time of appointment. So select natin dito guys kung ano yung date na available tayo para pick upin yung ating request na birth certificate. So yung mga naka-highlight dito guys na kulay blue, ibig sabihin ito yung mga available na pwede tayo mag-set ng appointment. So halimbawa ang pipiliin natin is yung Tuesday, February 4. Then sa bandang baba, scroll down lang natin. Ayan, so napansin nyo guys, nakalagay na dito yung February 4 daw dito sa branch ng Quezon City is full. So gawin natin, i-change natin yung date. So try natin yung Wednesday, February 5. Then tingnan natin dito sa baba. And guys, so maraming available. So available yung 7 AM, 8 AM, so hanggang 12 PM. Then dito sa afternoon naman, available yung 2 PM saka 3 PM. So depende yun guys kung ano yung gusto nyong oras ng appointment. So halimbawa ang pipili natin yung 9 AM, then select natin yung next. Please review the details of your appointment. Keep in mind that this appointment is non-transferable. Then sa bandang baba guys, click natin itong confirm kung tama naman yung mga information na nailagay natin. Kung may mali guys, gamitin natin itong back button. Ito siya, kung nakikita nyo. I-click lang natin to, then pwede natin balikan yung mga mali natin. So since tayo, tama naman yung mga information na nilagay natin dito, click natin yung confirm. Ayan, so sabi dito, appointment confirm. You have successfully booked an appointment in PSA Outlet East Avenue on Wednesday, February 5, 2025 at 9 AM. So please monitor your email account regularly for any announcement regarding your appointment. So click natin yung next. And guys, ito na yung Civil Registration Service appointment slip natin. So kailangan i-print natin to, i-screenshot natin guys. Then dali natin, magpunta natin sa branch ng PSA. And then scroll down lang natin. So check natin sa bandang baba. So, kailangan i-download natin itong birth certificate form para ma-fill upan natin. Halimbawa, i-download natin. Ito, ipaprint din natin guys kasi kailangan fill upan muna natin to bago tayo pumunta sa branch ng PSA. And guys, meron tayong natanggap na PSA Online Appointment System Confirmation. So, click lang natin to guys. Open lang natin. Yung pinakita ko sa inyo kanina, halimbawa hindi nyo na-download or na-close nyo yung browser na gamit ninyo. So, pwede nyo pa rin makita dito guys yung View Appointment. And ito pa din yung kanina, yung pinakita ko sa inyo. Pwede nyo rin kunin dito o screenshot kung halimbawa hindi nyo na kuha dun sa browser. Kung halimbawa hindi kayo matuloy dun sa in-schedule nyo na date, so pwede kayo mag-reschedule dito guys. So click nyo lang to, reschedule. And are you sure you want to reschedule your appointment in PSA? Click lang natin itong yes. Then select po kayo dito kung anong date yung pwede kayo. Ayun guys, ganun na yung pagkuha ng PSA birth certificate na mayroong QR code. So kailangan mag-walk-in tayo mismo sa branch ng PSA or Philippine Statistic Authority. I hope nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated kung may mga bago tayong tutorial na i-upload sa ating channel. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.